Ito ang biyahe patungo sa pinakagitna ng Milky Way Galaxy. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pinakamalapit na bituin sa atin ay ang ating araw. Pero isa pa lang siya sa bilyong-bilyong bituin na nakakalat sa ating buong galaxy. Pero bagamat napakarami nga nila ay unique pa rin ang ating araw. Pero bakit? Siya pa lang kasi ang alam nating bukod-taring bituin na nagbibigay ng liwanag at nagbibigay suporta ng buhay sa isang planeta, at ito nga ang ating Earth. Ang katangi-tanging asul na bilog na yan, dyan tayo nakatira. Dyan tayo nag-aaway-away, nagkakabati-bati, nagkakasiyahan, nagtatrabaho, nagnenegosyo at iba pa. At dyan nga tayo magsisimula sa ating paglalakbay. Nakahanda ng spaceship mo at sasakay ka na lang. Magmumula tayo sa Earth at tutungo tayo sa isang lugar ng kawalan. Dun sa gitna ng nakikita mong yan, yan ang ating final destination, ang pinakagitna ng Milky Way Galaxy. At kung handa ka na, isuot mo na ang seatbelt mo at simulan na natin. Una, lagpasan na natin agad ang buwan. Ang lugar kung saan yan palang ang tanging pinakamalayong natapakan ng tao sa labas ng mundo. At matapos dyan, lumagpas na rin tayo sa ating solar system at pumasok na nga tayo sa space sa pagitan ng mga bituin. At para makarating agad tayo sa pinakagitna ng ating galaxy ay mas bumilis tayo ng todo. I-break na natin ang cosmic speed limit. Ito na ang bilis ng travel na hindi pa nagagawa ng kahit na sino mang tao sa mundo. Ang mga nakikita mong mga kumpol na liwanag at gas sa may bandang unahan, yan ang mga naging inspirasyon ng mga tao para makalikha sila ng mga sinaunang mitolohiya. Oo, narito raw ang Silver River patungong langit. Ito rin daw ang nasa likod ng gabi. At ang iba naman ay sinasabi na ito raw ang daanan ng mga ibon at dito rin daw nakatira ang mga Diyos. Ang dami nilang alam, no? Pero ganun pa man, nung naimbento na nga nila ang teleskopyo, dito na nga nila nakita ang katotohanan sa napaka-nakakalulang nature ng Milky Way Galaxy. Ngayon kung nakikita mo ang Milky Way sa baba o sa may taas, ay mukha talaga itong malaking papelipit, pero maniwala ka man o sa hindi, andyan dyan ng mga hundred of billions of stars, gas at dust. Ang ating solar system ay nakalocate sa loob ng pinakagilid ng pilipit niyang parang braso. May layo itong around 26,000 light years mula sa pinakagalactic center ng Milky Way. At oo, kung spacecraft Voyager 1 ang gagamitin natin, ay 450 million years ang gugugulin niya para lamang makapunta sa pinakagitna ng Milky Way. Bakit ganun katagal? Pag speed of light kasi ang bilis mo at tutungo ka dito, ay 26,000 years lang ang aabutin. Pero pag Voyager 1 po kasi mabagal, kaya 45 million years ang aabutin. Ngayon mabalik tayo. Mas bilisan pa natin ang biyahe at mag-travel na tayo sa bilis ng 100 of light years per seconds. Ang bawat blurred na makinang na dots na nalagpas sa atin ay mga bituin. At sa kada bituin na yan, ay meron niyang at least isang planeta na umiikot sa kanya, na madalas kasing laki ng Earth. Nananatili pa ring misteryo kung meron bang nakatira sa bawat planetang umiikot sa bawat bituin na yan. Sa kabilang banda, tahimik pa rin ang ating galaxy. Ang alam pa rin natin na merong buhay ay ang ating Earth lamang. At sa punto na nga na ito, medyo malapit na tayo. At 1,000 of light years na ang layo natin sa Earth. At pag nandito ka na, ang mararamdaman mo na lang ay malayong alaala mo na lang sa Earth. At ngayon mas puntahan pa natin ng pinakagitna, kung saan narito na ang pinakapuso ng Milky Way Galaxy. At habang nalapit pa tayo ng gusto, makikita mo ang mga stars ay nagiging mas puro at nakapalibot lahat sila sa pinakagitna.
Makikita mo rin dito na habang mas lumalapit pa tayo ng gusto ay ang mga bituin ay nagkukumpul-kumpulan. At kung nakatira ka sa isa sa mga yan, gabi-gabi ka sigurong makakasaksi ng sobrang kikinang ng mga liwanag sa kalangitan. Sa kabilang banda, heto na. Napapaligiran pa rin pala ang pinakagitna ng mga pulutong o mga kumpol ng liwanag. At ngayon matapos ang 26,000 light years nating biyahe, malapit na tayo sa pinakagitna. Ang nakikita mong napakakinang na liwanag na yan ay ang Sagittarius A-star. Yan ang pinakahuli nating destination, ang sentro ng ating Milky Way galaxy. Bahay ito ng isang cosmic monster, isa siyang supermassive black hole. At ano ba ang kakayahan nito? FYI, ang Sagittarius A-star po ay mayroong kakaibang gravity. At meron siyang mass na 4.3 million na ulit na mas mataas kumpara sa mass ng ating araw. At ang nakakagulat pa, napaka-concentrated ng lugar na ito. Dahil ang orbit niya lang ay parang orbit lang ng planet Mercury. At ang nakikita mo ngayon ay hindi lang basta black hole lang. Sa halip, dyan din umiikot ng mainit na material na nakapalibot sa kanya. Ang umiikot na ring of debris na yan ay tinatawag na accretion disk. Manipis lang yan na panay mga dust at mga gas. At hindi siya hinihigop ng black hole, sa halip gumagawa siya ng flat band ng matter sa paligid ng event horizon. At pag nandito ka na, wala na pong balikan. Ito na ang point of no return. Sa kabilang banda, ang malakas na jets naman na binubuga sa space ay gawa rin po yan sa accretion disk. Para siya kung titignan, para siyang tigahigop patungo sa pinakakaloob-looban ng black hole. Dagdag pa, habang tumatagal ay mas nabilis at mas lumalakas pa ito. At dahil dito nagiging mas mainit siya, kaya naman nakakapag-produce din siya ng magnetic fields. Para siyang nagiging apa ng ice cream. Mas malaki ang buga niya papalabas at maaabot nito miski thousands of light years ng space. At ngayon puntahan na natin ang pinakagitna. Wala na itong balikan. Dahil one-way trip lang ang sinakyan mo. At heto na nga siya.